Travel Macau for one day, tara samahan niyo ko. Mula nga dito sa Photon Station ay nag-train ako papunta nga dito sa Sunny Bay. So bali nga this is my second time na pumunta ng Macau, pero 5 years ago pa yung last na punta ko, so hindi ko na rin talaga maalala. So finalo ko lang yung mga nagvo-vlog na pumunta na nga ng Macau. Pagdating mo nga dito sa Sunny Bay, mag-e-exit ka sa exit A. At naglalakad ka pa nga lang ay nakikita mo na nga yung bus stop. Dito mismo yan sa tapat din ng exit dito sa may Sunny Bay. Paglabas mo nga dito sa Sunny Bay Exit A ay makikita mo na yung mga signage kung saan ka nga sasakay dito sa bus number B5. At marami ding mga staff dito na nag-a-assist sa atin at sinasabihan nila tayo kung anong oras at bilisan natin ang pagsakay dahil paalis na ang bus. Yung pinaka-last stop po ay dito na nga po ang immigration. Guys, take note lang po na pag pumunta kayo ng Macau ay top upan nyo na po ang inyong octopus card para mas mabilis sa inyo ang makabili ng ticket. Lalo na kapag Sunday kayong pumunta ay sobrang dami talagang pila, so better ay magkarga na kayo bago pa man kayo makarating dito sa may immigration. Pagkakuha ko nga ng aking ticket ay dediretso na nga ako dito sa immigration. Ganito pala yung itsura ng mga kuhanan ng ticket dito kapag meron kayong Octopus or Alipay. Nag-a-accept na rin po sila ng Alipay at pakiback nyo na lang po yung video kung ano pa yung mga iba nilang ina-accept dito na pambayad nyo po sa ticket. Passport at Hong Kong ID lang po ang i-check nila paglabas nyo po ng Hong Kong. Ang ticket po pala na papunta ng Macau ay nagkakahalaga po ng 65 Hong Kong dollars. Pagkalagpas mo nga doon sa immigration ay diretso ka na nga dito sa bus. Marami din pong nag-a-assist kung saan bus kayo sasakay. Etong pagpunta ko pala sa Macau ay mag-isa lang ako at wala talaga akong kasama. Sabi ko nga ay bahala na, magtatanong-tanong na lang ako pagdating ko doon. Aabutin nga ng 45 minutes ang biyahe at sobrang slow nga lang ng takbo ng bus dito nga po sa May Tulay. Papunta nga po yan ng Macau. As in, napakagaling talaga ng pagkakagawa nila dahil nasa gitna po talaga ng dagat yung ating bridge na dinadaanan. Bukod nga dun sa tulay na dadaanan natin ay uusok din talaga itong bus dito sa may tunnel na under the sea na nga. Pagkalagpas mo pala doon sa tunnel ay wala na pong signal. At pagdating mo nga dito sa Macau ay makikita mo pa rin na marami pa ring signage kung saan ka nga banda papasok at kung saan po banda yung kanilang immigration. And then kung naiihi ka ay meron na rin silang toilet po dito. Bago pa man kayo makarating doon sa immigration, pwede po kayong mag-CR. So pagdating mo nga dito sa immigration ay pipila ka na po ulit sa kanila para i-check po nila yung iyong documents. Bale, pagdating ko nga po dito, ang chinek po nila yung aking passport at ang aking Hong Kong ID. And then, paglabas mo po ay hindi ka rin mag-aalala na mawawala ka dito sa Macau dahil napakadami na rin pong signage kung saan ka sasakay. Kahit nga po yung mga location ng mga sikat na puntahan dito ng mga hotels, ay meron na rin po talaga silang instruction. So, parang hindi ka na rin talaga mawawala dito po sa Macau. And pagpunta nyo po dito, don't forget na magdala po kayo ng maraming coins para po magamit nyo ito sa pamasahe nyo. Kahit saan po kayo pumunta dito sa Macau, ang pamasahe lang po ay nagkakahalaga lang po ng $6. As in, kahit malayo pa man yan, malapit pa man yan, $6 pa rin po ang pamasahe. Sumakay nga ako ng 101X at bumaba ako sa station na to at dito nga ay makikita mo nga ang isa sa pinakasikat na puntahan ng mga turista. Dito nga po yan sa Macau. Ito pala yung una kong pinuntahan. So pagdating ko nga dito, merong malaking fountain dyan sa gitna. Pero this time na pagpunta ko nga ay inaayos pa nila at naglalagay pa sila ng mga dekorasyon. At sa mga nakapunta na nga dito sa Macau ay siguradong kabisado na rin yung mga building na nandito sa video ko. Habang papunta pala tayo doon sa isa sa pinaka-tourist spot dito sa Hong Kong ay maraming mga daanang tindahan dito na nagbibigay po talaga sila ng free taste sa mga tinda nila. At dito nga sa Macau ay hindi ka talaga mawawala dahil isa ito sa lugar na kung saan ay napakadaming mga Pilipinong nagtatrabaho din dito. Kahit nga dito sa mga store na to ay maraming Pilipino akong nakausap. At meron nga akong isang store na pinasukan na kapwa natin Pinoy yung nagtitinda. At eto nga yung sample ng sinasabi ko sa inyo na mga free taste dito. So napabili nga talaga ako. Imbes na mamaya pa ako bumili ay bumili na ako dahil nga na sales stock talaga ako ni Kuya. Ang mga pagkain pala na to ay nagkakahalaga siya ng 100 Hong Kong dollar, 7 bucks na po yan. At bago ka nga makabili ay pwede mo talaga silang tikman dahil meron silang mga free taste.
Malapit lang po dyan yung isa sa mga sikat na tourist spot dito sa Hong Kong, pero pasensya na po kayo dahil hindi ko po ito pwedeng i-upload o kaya i-video. Dito po pala ako bumili ng mga pampasalubong ko dun sa mga ka-church ko pagbalik ko po ng Hong Kong. Malapit lang po ito dun sa hagdanan, paakyat po dun sa isa sa mga tourist spot dito sa Macau. Pagkakita ko nga doon sa isang tourist spot ay bumaba na rin ako para puntahan nga yung next stop. I-upload ko na lang po yung part 2 para po matutunan nyo din kung paano yung pabalik nga po sa Hong Kong. O siya, hanggang dito na lang muna. Follow my page for more.